atin lang po siyang tanungin mga kapatid si Attorney Jay, no? Kung ano ho ba ang katotohanan dito po sa bantang ito at kung ito ho ba talaga pwede pong mangyari na invasion ng China sa Taiwan. Attorney Jay, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig. Magandang umaga po. Opo, yun ho ba pinanggagalingan itong storyang ito? Kaya may mga agam-agam po na 2027 invasion of China sa Taiwan? Well, meron po talagang mga ganong klaseng concern dahil kung maalala natin mga 3 years ago yata, mayroong na anunsyo ang analysis ng US na baka by 2027 magkaroon nga ng isang desisyon ng China na totohanin na yung tinatawag nilang reunification, no? Bagamat yun ay base sa mga intelligence estimates lang nila, no? Hindi naman yun sigurado. Pero parang, kumbaga, kung may tataya, no? Doon sa taon na yun nila itataya yung possible event na yun kung sakali mangyayari. Mm-mm. Sa inyo pong pag-aanalisa, ano ang mga factors na maaari pong maging dahilan para mangyari ito or para hindi ito mangyari? Dalawa po, sir. Go ahead. Doon po na, para mangyari ito, ano ang mga pwedeng mga kadahilanan kaya? Well, siyempre yung pinakamalaking rason na sinabi na rin ng China, no? Yung official announcement nila is kung sakali magdi-declare ng independence ang Taiwan. Yun daw yung red line nila, no? At sa ngayon, wala namang ganung klaseng declaration ng Taiwan mismo, no? Para sa kanila, hindi naman kailangan yon dahil as for all practical intents and purposes, no, talaga namang separate na yung landas nila sa PRC. So yun yung pinakamalaking rason, no? Kung may iba pa, wala namang ibang malaking rason na sinasabi ang China, pero ang pag-agam-agam baka kung naging overconfident na yung China, no, lalo na yung PLA, baka dahil sa mga internal politics nila, lalo ngayong medyo nahihirapan yata sila sa kanilang economic situation, no? At medyo si Xi Jinping ay ilang beses na rin nagkaroon ng mga chismis na doon sa China na baka mayroong mga challenge sa kanyang poder. So baka yun maging isa pang factor, no? Na magtulak sa kanilang mag-desisyon na ituloy nga yung kanilang gustong invasion. So yun yung yun yung nakikita kong dalawang rason. Okay, opo. Okay, dalawang rason. Kung bakit pwedeng mangyari 'yon. Ano ho naman po ang rason na kaya po hindi ito mangyayari kaya? Well, una po yung malaki rin yung deterrence factor na ang maraming bansa ay nagpapahiwatig nga sa China, no, na kung gagawin nila yon, lalong mas malaking pahirap yun, hindi lang sa mundo, kundi sa China din mismo. So kung ano man yung problema nila ngayon sa kanilang ekonomiya at sa kanilang leadership na medyo delikado ang kanilang situation doon, yun din ang magiging problema nila kung sakaling magkaroon ng malaking armed conflict sa region dahil siyempre madidisrupt yung kanilang ekonomiya, no? Siguradong magkakaroon niya ng parang feedback na masama, no? At siyempre worried yung Communist Party na kung medyo mahigpit na nga yung situation nila doon sa kanila, magkakaroon pa ng malaking crisis na magdudulot ng economic hardships sa kanilang mga tao. Baka lalo pang lalong lumaki yung problema nila domestically. So isa yun doon sa mga factors, no? Kung gaano sila vulnerable din sa ngayon, no? Pangalawa, yung ang alliances and friendships ng Taiwan na napakalawak, maraming tumutulong din sa kanila na kumbaga i-deter yung ganong klaseng decision making sa Beijing. At pangatlo, yung din mismong halaga ng Taiwan sa buong mundo, hindi lang sa atin kundi pati na rin sa China dahil na sila yung pinaka-source ng semiconductors, no? Ito yung mga computer chips, computer circuitry na napakahalaga ngayon sa mga ekonomiya ng lahat ng bansa. So pag nawasak kasi yung mga factory nila doon, ay talagang lahat ng ibang bansa na nagdi-depend dyan sa mga computers and electronics, lahat sila apektado din. Kaya
iyon ay isang deterrence din sa China dahil babalikan sila nun eh. So pati sila mawawasak din ang ekonomiya nila kung sakali mangyari. Mm. Nabanggit niyo po, no, doon sa aking unang katanungan yung mga dahilan, ano po, kung bakit, no? Bakit gagawin ito ng China? Ito nga pong sinasabi na mga ano ngayon, ang daming ngang mga chismis ngayon sa China, lumalabas din po sa kung saan-saan na may challenge na dito po kay Xi, no? 2027 siya daw ay hihiling ng kanyang fourth term. Tama ho, no? Pang-apat na term Opo, niya. Okay. opo. Pero yun nga po ang sinasabi din po sa mga nababasa ko na ito ho ay pupuwede ring maging dahilan para nga kumbaga yung continuity ba na usapin na dahil sa nasimulan itong gulo, kinakailangan ng continuity. Para kumbaga strong leader po ang dating niya. Parang gano'n. Ito ba'y napag-uusapan din po ninyo? Naisip din po ninyo? Well, opo, isa rin po yan sa mga possible na domestic na Mm. driver ng ganong klaseng decision, no? Mm. Yung tawag doon, yung wagging the dog. Mm, No, mm, mm. mag-aano ng gera para magkaroon ng unity para hindi ma-challenge yung kanyang Mm. poder. No? Mm, mm. So, maaari din pong may mga ganong laro. No? Pero ang hirap kasi dyan, hindi talaga natin malaman kung anong takbo ng politika doon sa loob ng Communist Party ng China. Opo. Sige po. Pero sir, ito effect nito sa Pilipinas, alam po naman natin meron tayo higit 200,000 na mga manggagawa doon, no? And maliban doon din sa ating pong imports, no, from Taiwan gaya ng marami pong bansa. Effect nito sa ano ho, sa ating seguridad kasi malapit at meron tayong EDCA site mismo na nandiyan sa Cagayan. Malaki po talaga ang epekto nito. Hindi natin maiiwasan dahil nga, nabanggit nyo, no, kapitbahay tayo ng Taiwan. Unang-una kong worry siyempre is kung anong gagawin ng China sa Batanes. Dahil para sa kanila, para protektahan ang paghawak nila sa Taiwan, baka maisipan nila na kailangan din nilang kunin ng Batanes Island. No? Dahil yun ay isa doon sa mga pinakamalapit doon sa mga approaches patungong Taiwan. So kung sakali may mga barko, eroplano na gusto pumunta ng Taiwan through or around northern Philippines, mahalagang vantage point yung location ng Batanes. Pangalawa, yung humanitarian impact nga. Siyempre, kung maglilikas yung mga tao sa Taiwan, hindi lang Pilipino, kung hindi lahat din ng mga ibang nasyonalidad, no? Siyempre, pupunta sila sa pinakamalapit na lugar, yun ang Luzon yun, di ba? Mm. Biglang dadagsa ang daan-daang libo ng tao doon sa mga communities natin doon, baka hindi nila makayanan yung humanitarian impact na yun sa pagkain, sa accommodations, kahit yung mga mismong basic needs, no? Malaki yung magiging humanitarian impact doon. At pangatlo, yung epekto niya sa ating ekonomiya kasi yung ating maritime trade, no, lahat ng ating goods, import, export, marami diyan nagdadaan doon sa area na yun, between the Philippines and Taiwan. Pati rin yung ating mga submarine cables na nag-aano sa ating internet and data traffic, no? Dadaan din doon. So yan po lahat ay mapapa sa panganib, no? And therefore yung ating ekonomiya as a whole ay will also be in danger. Kaya hindi natin maiwasan na apektado talaga tayo whether we like it or not. Opo. Ito ho bang posturing ngayon ni Presidente Marcos, no, do sa kanyang deklarasyon? Still one China policy, no, ang binabanggit. At posturing po naman ni Defense Secretary Teodoro dito po sa kanyang mga itong sa Shangri-La sa Singapore, no, na kanilang pagpupulong. At yung patuloy natin na pag-exercise ng ating karapatan sa West Philippine Sea, including itong ating mga ginagawang exercises sa ating mga kalyado. Ano ho ang tingin nyo effect nito sa dito po sa usapin ng Taiwan invasion at yung pong pagkakadamay ng Pilipinas kung sakasakali? Well, lahat po yan ay nagko-contribute sa tinatawag nating deterrence. No? Parang napapaisip ang China, hindi siya makaka-decide ng ganun-ganun lang na lusubin niya ang Taiwan para makamit ang kanyang objective. No? Kung alam niya na, kumbaga, very complicated pala yung magiging impact nun. No?
So kung ang Pilipinas, alinsabay din sa lahat ng mga ibang bansa ay nagpapakita nitong ganitong mga galaw, nadideter po at kumbaga nadidelay at hopefully napipigilan, no? Napiprevent din ang China na gawin yung kanyang gustong gawin, no? Yun ang mahalaga doon. At kailangan talaga noon ng parang tulong-tulungan ng lahat ng mga bansa para dun sa tinatawag na deterrent. Kaya yung ganitong posisyon po ay nakakatulong po yan sa pagpigil ng kahit anong masamang mangyayari dun sa Taiwan. Okay. Meron pong pahabol na tanong si Chacha. Ano Yes po, po. Gocha? Attorney Jay, bukod sa damay ang Pilipinas dito sa nangyayari sa Taiwan at China, ngayon po mas nagiging proactive din ang Japan sa defense policy po nila. May mga usapan din ng possible transfer. Ito pong Japanese defense assets. I don't know if you heard of it. Ito pong Abukuma class vessels, pati yung TC-90 aircraft dito sa Pilipinas. Ito po gaano kaimportante? Kasi nagbigay ng pahayag ang China dito, tinututulan po nila etong defense cooperation ng Pilipinas at ng Japan. Opo, napakahalaga po yun, no? At the fact na tumututol sila doon sa transfer ng ganong assets, kung tutuusin, konti lang yan, no? Iilan lang yan. Pero alam nila na ito ay parang simbolo ng mas malaki at malawak na pagkikipagtulungan ng Japan sa atin. Kaya siya tumututulong ganyan, kaya siya nangihimasok din sa ating mga decisions and policies. So mahalaga po yun dahil yun po ang katunayan na ang Pilipinas at Japan ay parang nag-commit talaga na magtulungan dito sa gawain ng deterrence nga, no? At kung sakaling magkaroon ng kung humantong nga to sa armed conflict, yan ay indication din na magpapatuloy ang pagtulungan natin. So yun ang ayaw talaga ng China, kaya lagi nila tayong binadown, lagi nila tayong binabantaan, no? Kasi ayaw nila nga na mangyari itong nagtutulungan ang mga ibang tao para ma-prevent yung kanilang gustuhin. Basta lang kunin ang Taiwan, puwersahin sila. Oo. Attorney Jay, kanina yung binabanggit niyo po kay Manong Ted na posibleng madama yung Batanes kung matutuloy yung invasion ng China sa Taiwan noong 2027 or kung kailan man po yan. Kung ngayon po nakikinig or malamang pinaghahandaan na rin po ito ng ating Coast Guard, ng Navy, civilian preparedness din po, ano po ang dapat na ginagawa na ngayon ng Pilipinas kung may mga ganitong ugong na at gaano po ba tayo kahanda? Well, siyempre mo yung paghahanda, no? Yung ating mga preparation lalo na sa tinatawag na humanitarian and disaster relief, no? Kasi parang disaster din 'yan. So meron po tayong mga HADR na mga procedures, maritime structure for that, no? Pero yun so far ay ginagamit natin sa mga natural disaster, mga bagyo. Usually minsan mga earthquake, no? Pero yung possibility ng armed conflict, parang very similar po yan in the sense na it's a sudden biglaang event, no? Na nakakagawa ng malaking suffering sa ating mga tauhan, no? So meron po tayo mga procedures in place. Pero ang kailangan po natin ay talagang pag-aaralan at pag-insayuhan yung ganung klaseng situation na kakaiba, no? Dahil mas malaki at mas malawak na disaster ang mangyayari kung sakali ito ay dulot ng isang armed conflict dun sa Taiwan. So dapat po nating pagandaan talaga yun. Opo. Sige po. So, Attorney Jay, muli po salamat na marami. Ano po sa inyo pong ngayon? Kasi yung, alam nyo na yung fake news, attorney, na di ba? Ito nga, as a matter of fact, meron na nga po nagsabi, ano bang inyong reaksyon doon bilang abogado na ito pong impending invasion na ito, force majeure na sa Pilipinas? Ay, yung pong ganung klaseng interpretation, kabaliwan po yan. Hindi pa nangyayari. So yung takot mo, hindi yung force majeure. Parang excuse lang yon, no? Pero hindi nun ibig sabihin na hindi mo dapat ito aksyonan sa pamagitan ng paghahanda, no? Medyo OA na yung sasabihin mong force majeure yan sa ngayon para hindi kayo pumasok para sa trabaho niyo. Ganun po yun.
Opo. O sige po. Salamat na marami, Attorney Jay. At sa uulitin po, muli kaming tatawag para po sa tamang informasyon at maliwanag po na paghahayag po ng mga isyong ito. Salamat po, Attorney Jay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.